Isang pinagpalang araw po sa inyo, Sir Blair. Pati na rin po sa mga masusugid ninyong subscriber sa inyong mga YouTube channel na The Voice Addict at mga kwento ni Apong Isaac. Nais ko lang pong ibahagi sa inyo ang nakakakilabot kong karanasan tungkol sa mga kampon ng kadiliman. Aaminin ko po, muntik nang masira ang pamilya ko dahil sa pagiging lulong ko sa sugal. Dumating sa punto na halos ibenta ko na lahat para lamang sa bisyo ko na yon. Muntik pa nga kaming maghiwalay ng asawa kong si Lena. Mabuti na lang, merong tumulong sa akin, isang matandang lalaki na bumago sa takbo ng buhay ko. Hindi ko akalain na ang pagiging sugalero ko pala ay pagmumulan ng misteryosong pangyayari sa pagkatao ko. Upang maunawaan ang lahat, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Raul. At ito ang aking kwento. Bakit ngayon ka lang umuwi, ha? Kanina pa kitang hinihintay. Pwede ba, Lena? Pagod ako. Pagod? Saan? Wala ka nga sa bukid kanina nang magdala ako ng pagkain sa'yo. Ano na naman bang gusto mong palabasin, ha? Yung totoo. Nagsugal ka na naman, di ba? Bahala ka nga kung ano gusto mong isipin. Hindi mo sinagot ang tanong ko. Ibig sabihin, totoo. Eh kung totoo, kung nagsugal ako, bakit? Pera ko naman yun, di ba? Pera mo, oo. Pero hindi ka na binata. May asawa ka na. Ay nako, pambira naman buhay to. Hindi naman kayo nagugutom ng anak ko, ah. Raul, hindi lang pagkain ang kailangan namin. Kailangan din namin ng panggastos para sa sakit ni Benjo. Kaya nakikiusap ako sa'yo. Tigilan mo na ang pagsusugal. Hindi pa kita asawa, sugarol na ako at hindi ako magbabago para sa'yo. Kaya tumabi-tabi ka nga dyan sa harapan ko. Baka mamaya tamaan ka pa sa akin, eh. Sarili mo nilang palaging iniisip mo, Raul. Lena, napipikon na ako sa'yo, ha? Tumahimik ka na. Hindi ako natatakot kung mapikon ka sa akin. Dahil walang masama sa sinasabi ko sa'yo. Ay nako, pagod na akong makipagtalo. Sige na. Ipaghanda mo na lang ako ng pagkain at panay kape na lamang ang laman ng tiyan ko. Walang pagkain. At wala rin tayong ulam. Ilaga mo ang baraha mo kung gusto mo. Ano? Anong walang pagkain? Eh ano ba nga asahan mo? Hindi ka nang utang sa tindahan? Sino magpapautang sa atin? Hanggang ngayon di pa rin tayo nakakabayad sa mga utang natin sa tindahan. Anak naman ng putya, oo. Panay ang reklamo mo, eh. Gumawa ka ng paraan kung wala. Ikaw ang gumawa ng paraan. Total diyan ka naman magaling, di ba? Talaga ba sinusubukan mo ko, Lena? Nakakapangutang ka pa nga ng pansugal mo, di ba? Pero sa pagkain natin, hindi. Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa'yo. Napakawalang kwenta mong asawa. Ako pa ngayon ang walang kwenta. Ang kapal ng pagmumukha mo. Sobra ka na magsalita. Sige. Sabihin mo lahat ng masasakit na salita. Total, sanay na ako sa'yo. Anak ng putya, oh. Nakakapagod ka na, Lena. Ako rin. Pagod na rin ako sa'yo. Pagod na akong intindihin ka. Gabi ka nang umuwi tapos eto, paghahanapan mo ko ng kung ano-ano. O ano? Makikipaghiwalay ka na ba? Kung wala tayong anak, matagal na kitang iniwan. Siguro nga, kung papipiliin ka kung ano ang mas mahalaga sa'yo, siguro mas pipiliin mo ang pagsusugal mo. Hindi na ako nagsalita
At hindi ko na pinatulan ang kadramahan ng asawa ko. Totoo naman kasi ang sinabi niya. Sugal talaga ang pipiliin ko kesa sa kanila na mag-ina ko. Pero dahil ayoko siyang saktan, mas pinili ko na lamang na manahimik. Kaya lang hindi rin naging maganda yun para sa kanya. O ano? Nanahimik ka? Dahil totoo ang sinabi ko. Hindi ako sumagot dahil ayoko nang makipagtalo sa'yo. Sinungaling! Ang sabihin mo, talagang mas pipiliin mo ang sugal kaysa sa amin ng anak mo. Tama na nga, Lena. Bakit ba ang kulit mo? Pagod ako, kaya tama nang kakadakdak mo sa akin. Sasagot sana si Lena sa akin, ngunit biglang may kumatok sa pinto namin. Nagkatinginan kaming dalawa dahil wala naman kaming inaasahang bisita. Tignan mo nga kung sino yun. Ikaw na lang. Baka mamaya niyan eh. Maniningil lang utang yan. Ikaw ang humarap sa kanya. Total, makapal naman yung pagbumukha mo. Ba't? Muling naulit ang katok sa pinto namin. Kaya, wala na akong nagawa kundi ang tignan kung sino ang tao sa labas. Nilapitan ko ang pinto. Pagbukas ko, bumungad sa paningin ko si Jay. Siya ang kanang kamay ni Delo, ang may-ari ng bahay na pinagsusugalan ko. Mabilis akong napalingon sa gawi ni Lena. Kinabahan kasi ako dahil malalaman niyang malaki ang natalo ko sa sugal. O Jay, anong ginagawa mo rito? Pinasusundo ka ni Boss Delo. May dayo raw. Anak naman ng 10 tipaklong, oo. Di ba't sinabi kong huwag mo akong pupuntahan dito sa bahay? Pasensya na, Raul. Alam mo namang mainitin ang ulo ni Boss, di ba? Makulit yun eh. O siya. Sige na. Susunod ako ron. Magbibihis lang ako. Asahan ko yan, ha? Hintayin kita. Oo na, sige na, alis na. Ang kulit. Halos ipagtulakan ko si Jay para lang umalis agad. Mas lalo akong nataranta nang napansin kong lalapit sa amin si Lena. Raul, sino ba yung kausap mo? Bakit ang tagal mo dyan? Si paring Nolan. Humingi sa akin ng tulong. May sakit daw ang anak niya eh. Sabay taboy ko kay Jay. Iiling-iling naman na umalis ito. Nang matiyak ko na wala na ito, saka ko isinarado ang pinto. Lumapit ako kay Lena at nagkunwaring apektado ko sa pagkakaroon ng sakit ng anak ni paring Nolan. Oh, ano raw nangyari? Nakiusap sa akin eh. Samahan ko raw sila sa albularyo. Bakit narito ka pa? Samahan mo na ang kaibigan mo, mas mahalaga yun. Kaso wala naman akong pera. Yan na nga ba ang sinasabi ko eh. Lena, baka naman may naitatabi ka dyan. Anong itatabi ko? Wala ka namang inaabot sa akin. Wala, sige na nga. Ay, nako. Baka magsimula na naman ang gera. Papasok muna ako sa loob. Magpapalit lang ako ng damit. Sige na. Basta wag ka magtatagal doon, ha? Napangiti ako nang tumalikod ako kay Lena. Naisahan ko na naman siya. Magagawa kong makipagsabayan ng puyatan kay Delo nang walang inaalala. Pagpasok ko sa silid namin ni Lena, napatingin ako sa gawi ng aparador. Lumingon muna ako sa pintuan dahil baka nakatingin sa akin ang asawa ko. Dali-dali kong binuksan ang drawer ng aparador. Nakita ko ang papeles ng titulo ng lupa namin. Tamang-tama to. Makakabawi na rin ako. Lumapad ang pagkakangiti ko nang maisip ko ang magandang plano sa titulo ng lupa namin. Isasangla ko yun para may pangpuhunan ako sa sugal. Mabilis kong tinupi at inilagay yun sa bewang ko. Sakto paglabas ko, nakita kong nakaupo sa bangko si Lena.
Nakaharap siya sa lamesa na may nakapatong na gasera. Aalis na ako ah. Huwag na kayong kumain. Magtimpla na lang kayo ng kape ni Benjo. Ha? Naririnig mo ba ang sinasabi mo, Raul? Siyempre, hindi naman ako bingi. Pilosopo. Hala, sige na, aalis na ako. Baka naghihintay na sa akin si Paring Nolan. Hindi ko na hinintay na sumagot si Elena. Mabilis akong lumabas ng bahay namin. Diretso ang lakad ko, papunta sa bahay pasugalan ni Delo. Pagkalipas ng 10 minutong paglalakad, narating ko ang bahay na gawa sa tabla at kawayan. Ang bubong naman ay gawa sa dahon ng sasa. Sa pintuan pa lang, nakaabang na sa akin si Jay. Oh, bakit ang tagal mo, pare? Nagpalusot pa ako sa asawa ko eh. Si Delo, nandiyan na ba? Ay nako, kanina pa. Kanina ka pa rin niya hinihintay. O siya, sige na. Papasok na lang ako sa loob. Oo na. Sana swertihin ka na ngayon. Oo naman. Malaki-laki rin tong dala ko. Sabay bunot ko ng mga papel mula sa bewang ko. Lumiwanag ang muka ni Jay nang makita niya ang titulo ng lupa namin. Yung kasi ang inaasam-asam ni Delo. Ngayon ko lang ito pinagbigyan. Panatag ang loob ko ng mga sandaling yon na makakabawi ako sa mga natalo ko. Kaya sabik akong pumasok sa loob ng pasugalan. Agad kong nakita ang bilog na mesang nakahanda para sa akin. Sa kabilang mesa ay marami na rin ang mga nakaupong magsusugal. Nang makita ko ni Delo, tumayo siya at malapad ang pagkakangiti na nakatingin sa akin. Mga kaibigan! Nandito na pala ang hinihintay natin. Pasensya na kayo ah. Natagalan ako eh. Ayos lang yun. Ang mahalaga, nandito ka na. Ay, teka. Tayo lang bang tatlong maglalaban? Oo, siya nga pala. Si Lando. Pare, siya naman si Raul. Nako, suki na yan dito. Tumangulang ang lalaki at iniabot ang kamay niya sa akin. Tinanggap ko yun at sabay kaming umupo sa nakaharap na mesa. Bago magsimula ang laban, naglapag kami ng mga pera. Kung ano ang itataya, kailangang ipakita ang puhunan sa kalaban. Pagkalapag ko sa titulo, napangiti si Lando. Titulo to ng lupa ko. Sangla lang ang pusta at hindi tuluyang ipagbibili. Ikaw ang bahala, Raul. Pero kung ako ang masusunod, benta na kagad kung benta. Tumawa ng malakas si Delo. Sabay tapik sa balikat ko. Kaya naman, mas lalo kong ginanahan sa pagsisimula ng laban. Nanalo ako, kaya maingay na ako sa loob ng sugalan. Sunod-sunod kasi ang panalo ko. Bakas tuloy sa muka ng mga kalaban ko ang pagkadismaya. Maya-maya pa ay nagsalita si Delo. Aba, pabawiin mo naman kami, Raul. Gawin yon lahat para makabawi. Siya nga pala. Wala man lang bang libreng kape dyan? Siyempre naman, may libre kang kape. Tumingin si Delo sa gawin ni Jay na noon ay nagbabantay sa pintuan. Tila naintindihan kagad ang ibig sabihin ng tingin ni Delo. Maya-maya pa, lumapit sa lamesa namin si Jay. Ipinatong nito ang isang tasang kape sa ibabaw. Heto na ang kape oh. Salamat, Jay. O paano? Magsimula na ulit tayo. Muli naming ipinagpatuloy ang pagsusugal ng tong-it. Humigop muna ako ng kape dahil sadyang mahilig ako sa ganong klaseng inumin. Sumunod na oras ng pagsusugal. Hindi ko naman namalayan na unti-unti na pala akong natatalo. Kaya naman, uminit na rin ang ulo ko. Sigurado ka bang bilihan na ang usapan natin sa tayabo, ha, Raul?
Oo nga sabi, paulit-ulit ka naman eh. Sinisigurado ko lang, baka kapag natalo ka, magbago ang isip mo. Hindi nga, dahil tiwala akong mananalo ako ngayon. Hala, sige na, balasahin mo ng baraha. Nang sandaling yon, ay mabilis ang tibok ng puso ko kasi alam kong wala nang atrasan yon. Sa oras na magbago ang isip ko, alam ko ang mangyayari sa akin hanggang sa tuluyan na nga akong natalo. Paano ba yan? Talo ka! Sa akin na tong titulo ng lupa mo, Raul. Hindi ba pwedeng bayaran ko na lang? Hindi pwede! Ang usapan ay usapan. Nang tumaas ang boses ni Delo, agad na lumapit sa akin ang mga tauhan niya. Nakatutok sa akin ang mga baril nila, kaya hindi ako nakagalaw sa kinauupuan ko. Alam mo na siguro ang patakaran ko sa sugalan ko, Raul. Teka, sandali lang naman. Sa laki ba naman ng talo ko eh? Yan pa ang gagawin niyo sa akin eh. Sige na, ibaba niyo na ang mga baril. Taka lang ako nakahinga ng maluwag nang ibaba nila ang mga baril. Tumayo ako at humingi ng pasensya kay Delo. Napahiya talaga ako ng mga oras na yon. Pasensya ka na talaga, Delo ha. Hindi na mauulit. Talagang hindi na mauulit. Dahil hindi kita hayaang magsugal dito hanggat hindi mo na ibibigay sa akin ang lupa mo. Ibibigay ko yun sa'yo, Delo. Bigyan mo lang ako ng konting panahon para sabihin kay Lena ang ginawa ko. Ayoko nang masyado matagal dahil hindi ako marunong maghintay. Oo, ibibigay ko sa'yo, promise. Sige na, makakaalis ka na. 1 linggo lang ang palugit na ibibigay ko sa'yo, Raul. Ano? Pero tumigil ako sa pagsasalita nang tumingin sa akin ng matalim si Delo. Alam ko na kung ano ang ibig niyang sabihin. Kaya naman, wala akong nagawa kundi ang lumabas ng sugalan. Bagsak ang balikat ko nang umuwi ako sa bahay. Pagdating ko ron, hindi agad ako pumasok. Nakonsensya ako sa ginawa kong kalokohan. Maya-maya pa, nagulat ako sa biglang pagsigaw ni Lena mula sa loob ng bahay namin. Mabilis akong pumasok at dumiretso ko sa silid namin. Natigilan ako nang makita ko ang asawa ko. Nanginginig ang kamay niya habang hawak ang envelope na walang laman. Tumingin siya sa akin at bakas sa mukha niya ang matinding galit. Lumapit siya sa akin habang panay ang agos ng luha sa pisngi niya. Ipaliwanag mo to, Raul! Ipaliwanag mo! Ha? Anong ibig mo sabihin? Nasaan ang titulo ng lupa natin? Aba, malay ko dyan. Huwag ka na magsinungaling. Alam ko kung saan ka nagpunta. Magsisimula ka na naman ba, Lena? Nagsinungaling ka sa akin. Nagpunta rito si paring Nolan, hinahanap ka. Hindi ako nakapagsalita dahil huli na ako sa ginawa ko. Kaya ibinaling ko ang tingin ko sa nakabukas na drawer ng aparador. Sagutin mo ang tanong ko, Raul. Nasaan ang titulo ng lupa? Wala na. Anong wala na? Naipatalo ko na sa sugal, Lena. Wala eh. Minalas ako eh. Ano? Diyos ko naman, Raul. Anong pumasok sa kokote mo? Pati lupa natin itinaya mo. Hindi mo ba alam kung gaano kahirap bumili ng lupa? Eh, anong magagawa ko? Eh, wala ka kasing binigay na pera sa akin kanina eh. Kasalanan ko pa? Ako pa ngayon na may kasalanan na hayop ka? Oo, kasalanan mo. Talo na nga ako sa sugal. Tinatalakan mo pa ako. Napakasama mo. Napakakapal ng pagmumukha mo. Masama na akong masama. Makapal na akong makapal. Kaya umalis ka dyan sa harapan ko.
Ikaw ang umalis. Lumayas ka! Huwag ka magpatawa, Lena. Hindi lang ako ang lalayas. Dahil pareho tayong aalis ng bahay na to. Anong sabi mo? 1 linggo lang ang palugit na ibinigay sa akin ni Delo. Kaya pareho talaga tayong aalis sa bahay na to. Diyos ko. Pati bahay natin kasama? Boba ka ba? Nakatirik sa lupa ang bahay natin. Natural, kasama yun. Hayop ka. Napakawalang iya mo. Wala kang kwentang asawa. Paano mo to nagawa sa akin? Paano? Tigilan mo na nga ako sa kadramahan mo na yan. Wala nang magagawa ang pag-iyak-iyak mo. Magpasalamat ka. Ayoko mawalan ng tatay ang anak ko. Dahil kung hindi... Dahil kung hindi ano? Ano gagawin mo sa akin? Papatayin mo ako? Oo, Raul. Papatayin kita. 2 malakas na sampal ang tumama sa pisngi ko. Habang pinagmumura ako ni Lena, nandilim ang paningin ko. Umigkas ang kamay ko at tumama yon sa muka ni Lena. Kasunod nun ay ang pagsuntok sa sikmura niya. Namilipit siya sa sobrang sakit, pero hindi ako nakaramdam ng awa para sa kanya. Nangibabaw sa akin ng galit dahil sa pananakit niya sa akin at gumanti lang ako. Sumugod ulit siya sa akin. Kinalmot niya ako sa dibdib. Nasaktan ako, kaya gumanti ulit ako sa kanya. Sinipa ko siya, sinuntok at itinulak. Tumama ang ulo niya sa dingding. Nanghina siya at napahagulgol ng iyak. Nagkaroon siya ng pasa sa muka. May dugo rin ang pumutok niyang labi. Imbis na maawa ako sa kanya, dinuro ko siya sa muka at piniga ko ang baba niya. Sa susunod, hindi lang yan ang aabuti mo sa akin. Magbabayad ka. Hindi kita mapapatawad, Raul. Tandaan mo yan. Wala akong pakialam. Kahit di mo pa ako mapatawad. Ano bang ipagmamalaki mo sa akin? Losyang ka na. Napakahayop mo. Alisin mo sa baba ko ang marumi mong kamay. At wag na wag mo akong hahawakan. Pabalya kong tinanggal ang kamay ko sa baba niya. Saka ako lumayo at naupo sa katre. Nakatalikod ako sa asawa ko habang naririnig ko ang ngitbi niya. Humiga ako sa katre hanggang sa nakatulugan ko ang pag-iyak ni Lena. Pagkalipas ng 1 araw, naulit ang pananakit ko kay Lena. Nagsimula kasi ang pagtatalo namin nang malaman niyang nakasangla pala ang araro namin. Nagamit ko ang pera sa sugal dahil gusto kong makabawi. Binato niya ako ng baso na merong mainit na tubig. Tinamaan ako, kaya hindi ko napigilan ang sarili ko at nasaktan ko siya. Hayop ka! Magpasalamat ka dahil pinagtsatsagaan kita. Dapat nga, sinuportahan mo pa ang pagsusugal ko. Sira ulo ka ba? Bakit ko gagawin yon? Ayoko na, Raul. Maghiwalay na tayo. Malakas ang loob mong hamunin ako ng hiwalayan. Siguro may lalaki ka na, no? Ano? Sumagot ka! Wala akong lalaki. Pagkatapos ng mga naranasan ko sa'yo, hindi na ako titingin sa mga lalaki. Sinungaling. Baka nga kapag wala ako sa gabi, ibang lalaki ang katabi mo. Huwag mong ibaling sa akin ang usapan. Ikaw ang problema rito at hindi ako. Ako pala ang problema, ah. Oo. Matagal ka ng problema. Naiintindihan mo ba yon? Sinuntok ko ulit sa tiyan si Lena. Galit na galit ako ng mga oras na yon. Habang ang anak naming si Benjo, nakatayo lang siya sa may pintuan ng silid namin. Madalas ganon,
Pinapanood lang kami ng anak namin. Umiiyak ito habang nakayakap sa haligi. Pero hindi ko pinansin ang anak ko. Wala akong pakialam ng oras na yon. Tuloy lang ako sa pananakit kay Lena. Tama na! Ang sakit na ng katawan ko! Maawa ka, hindi ko na kaya! Siguro naman magtatanda ka na. Babaldayin kita kapag hindi mo binawasan ang kakatalak mo. Buwisit na buhay to. Makakatakas din ako sa'yo. Malalayasan din kita. Subukan mo dahil papatayin kita. Tumayo ako at lumayo kay Lena. Tumingin ako sa kanya. Nakahiga siya sa sahig habang yakap ang tiyan. Natalo na naman kasi ako sa sugal ng mga oras na yon. Kaya si Lena ang pinagbuntunan ko ng init ng ulo. Tinignan ko lang ng masama ang anak kong si Benjo. Saka ako muling nagsalita. Lena, maghanap ka ng bahay na malilipatan natin. Dahil malapit na itong kunin ni Delo. Ikaw ang maghanap. Talaga bang inuubos mo ang pasensya ko, ha? Ikaw ang may kagagawan kung bakit mawawalan tayo ng bahay. Kaya ikaw ang gumawa ng paraan. Ano sabi mo? Talagang nagmamatigas ka? Gusto mo bang makatikim muli? Hindi na mangyayari yon. Dahil magmula ngayon, hindi ko nahahayaang lumapat pa ang mga kamay mo sa katawan ko. Hinarap ko si Lena at akmasa ng sasaktan ulit. Pero yumakap ang anak kong si Benjo sa hita ko. Tay, tama na po, tay. Maawa po kayo kay nanay. Tumabi ka nga dyan! Alisin mo ang braso mo sa hita ko! Tama na po, tay. Huwag niyo na po saktan si nanay. Tama na po. Kapag hindi ka umalis sa hita ko, pati ikaw tatamaan sa akin! Huwag mong idadamay ang anak ko! Sa pagkakataong yon, tumayo si Lena at hinila niya ang kamay ng anak namin. Niyakap niya ito at nanginginig ang katawan na tumingin sa akin. Punong-puno ng galit ang kanyang mga mata. May sasabihin pa sana ako nang bigla kong narinig ang boses ni Jay sa labas ng bahay namin. Sumulyap muna ako kay Lena, saka ko hinarap si Jay. O Jay, ano sadya mo't na parito ka? Halika, sumama ka sa akin. Teka, saan tayo pupunta? Hindi mo pa ba alam? Ang alin? Sabihin mo na kasi, huwag mo na akong bitinin. Si Lando, pare, yung kalaban mo sa sugal. Dako, natagpo ang patay dun sa kakauyan. Ano ka mo? Kaya tara na, tignan natin kung ano nangyari sa kanya. Hindi na ako nagpaalam sa asawa kong si Lena. Mabilis kaming tumakbo ni Jay papunta sa sinasabi nitong kinaroroonan ng bangkay ni Lando. Magulo ang isip ko nun dahil kagabi lamang ay kalaban ko pa siya sa sugal. Pagdating namin doon, nadatnan namin ang mga taong nakikiusyoso sa mga nangyari. May mga pulis na rin na nag-iimbestiga. Paglapit namin sa kinaroroonan ni Lando, nagulat ako. Nakita ko ang malagim na sinapit nito. Sino may gawa nito kay Lando? Walang nakakita eh. Grabe ang sinapit niya, pare. Grabe nga. Brutal ang ginawa sa kanya. Halos maubos ang laman loob niya eh. Nagulat din ako kanina, tol. Hindi ako makapaniwalang sasapitin niya yan. Eh ano raw ang lumabas sa investigasyon ng mga pulis? Wala pa silang impormasyon eh. Dahil wala namang nakakita sa nangyari. Pati ang dila niya dinukot din oh. Nakadilat pa ang mga mata niya. Sa tingin ko, mabangis na kayo pa may gawa nito sa kanya. Paano mo naman nasabi? Tignan mo, tad-tad siya ng kagat sa kanyang katawan. Nang makita ko ang itsura ni Lando, naisip ko rin na tama ang sinabi ni Jay. Pagkalipas ng 2 araw, muling naulit ang nangyari kay Lando. Sa pagkakataong yon, si paring Nolan naman ang biktima. Kagaya ko, isa rin siyang sugalero. Kaya naman,
Hindi maiwasan ni Jay na hindi mag-alala para sa kaligtasan namin. Nang mga oras na yon, pinagmamasdan namin ang itsura ni paring Nolan. Nakakapag-alala na ang mga nangyayaring to sa mga kasama natin, Raul. Tama ka, paring Jay. Hindi lang to simpleng pambibiktima. Halos lahat ng pinapatay ay mga sugarelo. Imposible naman na hayop pa may gawa nito sa kanila. Ano sa palagay mo? Sino kaya ang gagawa nito sa kanila? Di ko alam, pre. Wala akong maisip kung sino. Ano kaya kung tumambay muna ako sa sugalan ni Delo? Teka, bakit naman? Magmamatsyag ako ron. Paano kung may killer, di ba? Tapos, pinapatay niya ang mga taong nakakatalo sa kanya sa sugal. Ang ibig mo ba sabihin ang taong pumatay sa kanila ay nasa loob lang ng pasugalan ni boss? Maaari yun, Jay. Hindi pa ako sigurado Kaya nga alamin ko Baka hindi pumayag si boss. Alam mo naman na ayaw nun na may nakatambay sa sugalan nang walang dalang pera. Di magdadala ako ng pera. Sigurado ka ba? Kailangan kong gawin to. Dahil baka sa susunod, tayo naman ang biktimahin ng mamamatay taong yun. Bahala ka. Bakit? Hindi mo ba ako tutulungan? Tutulungan kita syempre. Kaya lang, may trabaho kasi ako Hindi naman ako makakaabala sa'yo Gagawin mo pa rin kung ano ang trabaho mo. Napilitang pumayag si Jay sa plano ko. Kaya naman, nang tanghaling yon, umuwi ako sa bahay. Naghanap ako ng gamit na pwede kong maibenta. Wala na kasi akong trabaho. Hinayaan ko si Lena na maglabada. Kaya ng oras na yon, si Benjo lang ang kasama ko. Napatingin ako sa anak ko at kinausap ko siya. Anak, alam mo ba kung may alkansya ang nanay mo? Wala po Wala naman po kasing naitatabing pera si nanay. Benjo anak, ayoko na nagsisinungaling Pero bakit po kayo nagsisinungaling? Sino nagturo sa inyo na? Bakit ganyan mo akong kausapin? Kayo po nagturo nito sa akin, Tay. Hindi ako nakapagsalita. Hindi ko alam kung magagalit ba ako o hindi sa anak ko. Para bang may batong dumagan sa dibdib ko. Dahil yun ang unang pagkakataon na kinausap ako ng ganun ng anak ko. Masama ang magsinungaling, anak. Kaya wag mong gagayahin ang ginagawa ko. Kayo lang po ba pwede magsinungaling, Tay? Tama na. Ang tanong ko na lang ang sagutin mo. Saan inilalagay ng nanay mo ang alkansya niya? Pasensya na po talaga kayo, Tay. Wala pong alkansya si nanay. Alam ko na may naitatabing pera si Lena. Kaya nagalit ako sa anak ko. Pakiramdam ko, pinagtataguan niya ako at mas kampi siya sa kanyang nanay. Hindi ka ba talaga magsasabi sa akin ng totoo, ha? Aray, Tay, nasasaktan po ako. Bitiwan niyo po ang braso ko. Talagang masasaktan ka sa akin kapag hindi ka nagsabi ng totoo. Hindi ko po talaga alam, Tay, na may ipon po si nanay. Habang sinasaktan ko si Benjo, dumating si Lena. Mabilis niyang hinablot ang anak ko na noon ay hawak-hawak ko. Talaga bang wala ka ng puso? At sagad na sa kasamaan ng budi mo? Pati anak mo, sinasaktan mo. Mabuti naman at andito ka na. Pengin pera. Wala akong pera. Ano ka mo? Ibig sabihin di mo ako bibigyan? Hindi sinagot ni Lena ang tanong ko. Sa halip, kinausap niya ang anak namin. Anak, sige na. Pumasok ka na sa loob ng silid mo. May pag-uusapan lang kami ng tatay mo. Ayoko po, Nay. Baka saktan na naman po kayo ni tatay Sige na, anak. Huwag na matigas ang ulo mo. Pumasok ka na ron. Hindi po ako aalis. Gusto ko po makita ang gagawin sa inyo ni tatay. Kung paano niya kayo saktan. Ibig kong tandaan yun. Nang marinig ko ang bagay na yon mula sa bibig ng anak ko, para bang sinaksak ako ng kutsilyo sa dibdib
ng paulit-ulit. Kaya hinablot ko ang braso ni Lena. Siguro tinuturuan mo ang anak mo, no? Nasagot-sagutin ako ng ganyan. Kaya ganyan siya. Hindi ko siya tinuturuan. Nakikita niya sa ginagawa mo sa akin. Kapag nalaman ko lang na sinisiraan mo ako sa anak ko, papatayin talaga kita, tandaan mo yan. Matagal ka nang sira sa mata ng anak mo, Raul. Dahil sa ginagawa mong kalupitan sa akin. Saka tay, hindi na po kailangan turuan ako ni nanay. Dahil nakikita ko po sa inyo, kayo po mismo nagtuturo sa akin para maging masama ang tingin ko sa inyo. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Sinampal ko si Benjo. Isang pagkakamaling hindi ko na mababawi pa. Sa lakas ng pagkakasampal ko sa anak ko, humampas siya sa dingding at nawalan ng malay. Napasigaw ng malakas si Lena dahil sa labis na pag-aalala niya sa anak namin. Nang lapitan niya ito, niyakap niya ito ng maigpit. Nagulat din ako sa ginawa ko. Hindi ako yun. Hindi ganon ang ugali ko. Kaya hindi ko matanggap na ako mismo ang nanakit sa anak ko, na dapat sanay ako ang pumoprotekta sa kanya. Hayop ka! Napakasama mo! Magmula ngayon, wala ka ng pamilya. Hihiwalayan na kita. Sandali. Hindi ko naman sinasadya, Lena eh. Sinadya mo dahil ginawa mo. Kapag may nangyaring masama sa anak ko, ipakukulong talaga kita. Subukan mo. Hindi ako magdadalawang isip na kunin sa'yo si Benjo. Dadaan ka muna sa ibabaw ng bangkay ko bago mo makuha ang anak ko, hayop ka. Abat, matapang ka. Dahil alam mo may ginawa akong kasalanan. Kung totoong may killer na pumapatay sa mga sugalero kagaya mo, sana ikaw na ang isunod niya. Mamamatay ka, hayop ka. Isinusumpa ko. Bawiin mo sinabi mo. Bawiin mo, Lena. Isinusumpa ko ang araw na minahal kita at tinanggap kita sa buhay ko. Ayos lang kung ako ang saktan mo. Pero kapag anak ko na, hindi kita mapapatawad. Mabilis na hinawakan ni Lena ang kamay ng anak naming si Benjo. Saka sila lumabas ng bahay. Lena! Lena, saan ka pupunta? Sa madadali ng anak natin! Lena! Wala ka ng anak. Kagaya ng sinabi ko, wala ka ng pamilya. Tapos na tayo. Lalayasan mo ko? Oo. Sana noon ko pa ito ginawa. Nung una pa lang na dumapo ang kamay mo sa katawan ko, hayop ka. Pakasalan mo ang sugalan ni Delo. Magsama-sama kayong lahat, mga sugarol! Tuluyan akong iniwan ni Lena. Hindi ko siya napigilan dahil nagkamali ako sa ginawa ko. Hindi ko dapat sinaktan ang anak namin. Ilang araw ko nang napapansin sa sarili ko na para bang may mali sa ugali ko. Bukod sa pagiging sugarol, ay madali na akong magalit. Ngunit inisip ko na baka dala lamang ito ng pagkalulong ko sa sugal. Hinabol ko na lang ng tanaw ang papalayo kong asawa habang karga niya ang walang malay naming anak. Napaupo ako sa saig at inilibot ko sa paligid ang paningin ko. Nakita ko rin ang mga taong nakikiusyoso sa pag-aaway naming mag-asawa. Narinig ko mula sa kanila na mabuti raw at natauhan na si Lena. Magpasalamat pa raw ako dahil walang kapatid na lalaki si Lena. Dahil kung meron, tsak namang hihiram daw ako ng muka sa aso. Wala akong kaalam-alam na masama na pala ang tingin sa akin ng mga tao. Kaya naman, isinarado kong mabuti ang pinto ng bahay at nagkulong ako ron ng maghapon. Unti-unti kong naintindihan na sobrang sama na pala ng ginawa ko. Pagsapit ng gabi,
ay lumabas ako ng bahay. Nagtungo ako sa sugalan ni Delo. O ano? Tuloy ba ang plano mo, pre? Wala akong nakuha pera eh. Huwag ka na mag-isip nun. Kinausap ko na si Boss Delo para sa'yo. Talaga? Oo, pumayag siya sa plano mo na magmamanman ka sa loob ng sugalan niya. Naku, maraming salamat sa'yo, pre. Sos, ano ka ba? Wala yun. Para sa atin din naman itong gagawin mo eh. Teka. Bakit ganyan ang itsura mo? Di ka ba masaya sa sinabi ko? Hindi, pre. Nag-away kasi kami ni Lena. Malala ang ginawa ko sa kanya. Sus, away mag-asawa lang yun. Hindi, pre. Iba to. Wala na, nakipag-iwalay na siya sa akin. Pambihira, bakit? Ano ba nangyari? Hindi ko sinasadya eh. Nasaktan ko yung anak ko eh. Ano ka mo? Nako, mahirap nga yan. Ba't mo naman ginawa yun? Ewan ko ba? Di ko alam kung anong pumapasok sa isip ko sa ginagawa ko. Ewan, pre, basta parang hindi ako yun. Di ko maintindihan eh. Pambihira ka, talagang mali ang ginawa mo, pare. Humingi ka ng tawad sa kanila. Lalong-lalo na sa asawa mo. Sa anak mo. Saka na. Kapag malamig na ang ulo niya. Maiba nga pala tayo. Alam mo bang marami rin palang natatagpo ang patay sa kabilang baryo? Ano ka mo? Oo, lahat sila. Mga lulong sa sugal. Diyos ko. Hindi lang pala dito sa atin, ano? Oo, yun ang sabi. Doon daw nagsimula ang patayan. Nakarating lang daw dito. Ano sabi naman ni Delo tungkol doon? Ayun, galit na galit. Apektado raw negosyo niya dahil marami raw ang natatakot na pumasok sa sugalan niya. Kaya siguro pinayagan niya ako magmanman sa loob dahil malaking bagay yon para sa negosyo niya. Kaya galingan mo, pare. Ang balita ko pa, kung sino raw ang makakahuli sa salarin, sa kanya raw mapupunta ang titulo ng lupa mo. Ha? Seryoso ba yun? Oo, pare. Kaya pagkakataon mo na rin na mabawi ang titulo ng lupa mo. Naku, maraming salamat sa impormasyon mo, pare. Ginanahan ako lalo. O wala, sige na. Pumasok ka na sa loob ng sugalan. Dahil sa mga sinabi ni Jay, magaan at ganado ang loob ko na pumasok sa loob ng sugalan. Nadatnan ko na nagwawala sa galit si Delo. Kausap niya ang kanyang mga tauhan. Ano ba klaseng pagbabantay ang pinaggagawa nyo, ha? Marami pa rin ang nakakalusot! Tumigil sa pagsasalita si Delo nang tumingin siya sa akin. Tinawag niya ako sa pamamagitan ng senyas. Lumapit naman ako sa kanya at inakbayan niya ako sa balikat. Halika, Raul. Ipapakilala kita sa mga tauhan ko. Sila ang tutulong sa'yo para mahuli kung sino ang pumatay sa dalawang kliyente ko. Mabuti naman at pumayag ka sa binabala ko, pare. Siyempre naman, ikaw lang ang nagmamalasakit sa negosyo ko eh. Salamat. O, makinig kayo mabuti, ha? Simula ngayon, katropa na natin si Raul. Kung ano ang iutos niya, sundin niyo. Nagkakaintindihan ba tayo? Sabay-sabay na sumang-ayon ang mga tauhan nito sa gusto kong mangyari. Sa isang iglap, naging leader ako ng mga tauhan ni Delo. Buong magdamag akong nagbantay sa loob ng pasugalan nito. Nakatayo lamang ako sa gilid ng pintuan habang nagmamatsyag sa kanila. Maya-maya pa ay lumapit sa akin si Jay at inabutan niya ako ng mainit na kape. O pare, magkape ka muna para may panlaban ka sa puyat. Medyo mahaba pa ang oras, oh. Salamat sa kape. O anong balita? May napansin ka na bang kahina-hinalang kilos? Wala pa nga eh. Teka, may sigarilyo ka ba dyan? Wala. Hindi uso sa akin ang sigarilyo eh. Sige na, inumin mo na ang kape para hindi ka antukin mamaya. Saka ko lang kinuha ang tasa mula sa kamay ni Jay. Pagkatapos ay nilagok ko yun.
Pagkalipas ng ilang oras na pagbabantay ko, wala pa rin akong napansin na kahina-hinalang kilos. Kaya pagsapit ng madaling araw, ay nagpaalam na ako kay Delo. Delo, uwi na muna ako ha. Kailangan ko na muna magpahinga. Wala naman akong napansing kakaiba sa mga nagsusugal eh. Inaasahan ko na mangyayari yan. Huwag ka mag-alala. Mahuhuli rin natin siya. Natitiyak kong alam niya ang tungkol sa plano mo. Galingan niya lang ang pagtatago. Kung ganun pareho pala tayo ng hinala, na isa sa mga tauhan mo ang killer. Oo, tama ka. Kaya sila ang bantayan mo. Sige na, makakaalis ka na. Oh, ito nga pala. Para sa'yo. Pera? Bakit, Delo? Pambili mo ng ulam para sa pamilya mo. Nagkaproblema nga kami ni Lene. Aba, ayusin mo nga yan. At teka, sandali lang. Kailan kayo aalis sa bahay ko? Kapag dumating na ang mga tauhan mo para paalisin ako, saka lang ako aalis. Nag-usap na tayo tungkol dyan, di ba? Oo, hindi ko naman nakakalimutan yung Delo. Huwag kang mag-alala. Hindi ako makikipagmatigasan sa'yo. Maayos akong kausap. Kaya aalis kami ng tahimik dun sa bahay. Mabuti naman kung ganun. Pero kapag nahuli mo kung sino ang taong pumatay sa mga kliyente ko, ibabalik ko sa'yo ang titulo ng lupa mo. Hindi ako makakapangako na mahuhuli ko ang taong yung Delo. Pero gagawin ko ang lahat para mauli siya. Isa pa, pinatay niya ang kaibigan ko. Anong plano mo ngayon? Sa ngayon aayusin ko muna ang pamilya ko, Delo. Malaki ang atraso ko sa kanila. Mabuti pa nga. Nabanggit na rin naman sa akin ni Jay ang nangyari sa inyong dalawa ni Lena. Kaya nga Sige na, Delo. Tuloy na ako. Salamat. Hindi ko na hinintay na magsalita si Delo. Mabilis akong umuwi sa bahay at inasahan kong madadatnan ko ang asawa kong si Lena. Pero nagkamali ako. Pagpasok ko sa loob ng bahay, walang nagbago. Andun pa rin ang kalat na iniwan ko kahapon. Walang pagkain na nakahain sa mesa. Walang kaping naghihintay sa pagdating ko. Marumi ang bahay at sobrang tahimik. Saka lang sumagi sa isip ko ang malaking pagkakamaling nagawa ko sa asawa ko. Sadyang ganun naman siguro. Malalaman lang ang halaga ng isang tao kapag nawala na ito sa buhay natin. Kaya hindi ko napigilan ang sarili ko. Nakaramdam ako ng labis na pagsisisi. Patawarin mo ko, Lena. Lalong-lalo na sa'yo, Benjo. Hindi ko akalain na sa isang iglap, mawawala kayo sa akin. Binalot ng lungkot ang dibdib ko. Kaya naisip kong pumasok sa loob ng kwarto. Pansamantala kong nagpahinga dahil magdamag akong puyat. Paghiga ko sa katre, biglang kumalam ang sikmura ko. Kakaibang gutom ang naramdaman ko. Ngayon ko lang naramdaman ang bagay na yon sa tanang buhay ko. Mainit din ang pakiramdam ko. Biglang nanginig ang katawan ko at tumulo ang laway ko. Kaya naman, bumangon din ako sa higaan. Sobra kong pinagtakahan ang kakaibang nangyayari sa katawan ko. Teka, bakit ganito ang pakiramdam ko? Sobrang init ng pakiramdam ko. Wala naman akong lagnat. Upang mawala ang pag-aalala ko, tumayo ako at tumarap sa salamin na kung saan ay kita ko ang buong katawan ko. Hinubad ko ang damit ko dahil para bang may insektong gumagalaw sa ilalim ng damit ko. Sa pagtanggal ko ng damit, nakita ko ang malalaking ugat na bumukol sa balat ko at sa aking dibdib. Anak ng putya! Ano to? Nanginginig ang kamay ko nang hawakan ko ang dibdib ko. Masakit ang balat ko na para bang napapaso yun sa liwanag na tumatagos sa silid ko. Dahil doon, mas lalo akong kinabahan. Diyos ko,
Parang may mali sa katawan ko. Teka, ilang araw ko nang napapansin ang tungkol sa parang bukol na to. Pati ang pagbabago sa ugali ko. Ano ba nangyayari sa akin? Tulungan niyo ako, Panginoon. Biglang sumagi sa isip ko ang mga sinabi sa akin ni Lena. Kinabahan ako dahil iniisip ko na baka nagkatotoo ang sumpa sa akin ng asawa ko. Sana hindi. Sana walang ibang ibig sabihin ng mga nangyayari sa akin. Dahil sa kakaibang nangyayari sa katawan ko, mas pinili kong magkulong sa bahay dahil ang buong akala ko ay lilipas din yon. Ngunit pagsapit ng gabi, bigla ko na namang naramdaman ang pag-iinit ng pakiramdam ko. Tumutulo ang malapot kong laway at kumakalam din ang sikmura ko. Lumabas ako ng silid at nagtungo ako sa kusina. Naghanap ako ng pagkain. Mabuti na lang at merong kanin na natira sa kaldero. Nilantakan ko yun kahit walang ulam at tila panis pa ang kanin. Tiniis ko ang sama ng lasa. Mabawasan lang ang nararamdaman kong gutom. Subalit, naubos ko ang lahat ng yun ay hindi pa rin nawala ang gutom ko. Dahil sa labis na galit, ibinato ko ang kaldero at lumampas yun sa dingding na tabla. Kaya naman, mas lalo akong nagulat. Hala, malakas din ang kamay ko. Ano kaya nangyayari sa akin? Anong gagawin ko? Dahil sa pagtataka, pumasok ako sa loob ng CR at naligo ako. Ang buong akala ko, init lang yun ng katawan. Ngunit nagkamali ako. Dahil mas tumindi ang nararamdaman kong init ng katawan. Ang ipinagtataka ko, bigla kong umangil ng malakas. Yun ang boses na narinig kong lumabas mula sa bibig ko. Hindi yun angil ng isang normal na tao, kundi angil yun ng isang asong nauulol. Dahil sa narinig ko, napataklob ako ng tenga, kaya naramdaman ko ang magaspang kong kamay. Saka ko lang napansin ang mahaba kong mga kuko sa mga daliri ko. Napaatras ako at nanginig ang katawan ko dahil sa takot. Pinagmasdan ko ang mga kamay ko. Kinabahan ako dahil sa nakita ko ang kakaibang itsura nito. Ano to? Bakit may balahibo mga kamay ko? Ang haba rin ng mga kuko ko sa daliri. Ang aking binte. Napakarami rin balahibo ang tumubo. Ang boses ko naging malagong at nakakakilabot. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Hindi ko alam kung ano nangyayari sa akin. Bigla akong natigilan. Naamoy ko ang malansang singaw ng katawan ng baboy ramo mula sa kakauyan sa likod ng bahay namin. Napatunayan ko na tumalas din ang pang-amoy ko. Narinig ko rin ang mahinang ungol ng baboy ramo kahit alam kong malayo ito sa akin. Biglang kumulo ang sikmura ko. Sa pakiwari ko, ang baboy ramong naaamoy ko ang siyang tatanggal sa nararamdaman kong gutom at uhaw. Hindi na ako nagdalawang isip. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Mabilis akong tumakbo papunta sa bintana at tumalon ako. Paglapat ng mga paa ko sa lupa, tumakbo ako papunta sa pinagmumulan ng naaamoy kong baboy ramo. Pagdating ko sa gitna ng gubat, nakita ko ang baboy ramo. Abala ito sa pagdukal ng lupa gamit ang nguso. Walang ano-ano ay sinunggaban ko ang hayop. Kinagat ko ang leeg nito at sinipsip ang kanyang dugo. Hindi pa ako nasiyahan. Winakwak ko ang kanyang tiyan gamit ang matutulis kong kuko. Hindi ko makontrol ang sarili ko na para bang may puwersang nagtutulak sa akin na lantakan ang lamang loob ng hayop. Tuluyan ko nang hindi napigilan ang sarili ko. Sumubsub ako sa tiyan ng kaawa-awang hayop. Nilantakan ko.
Nilantakan ko sa palad ko ang bituan ng baboy ramo na dinukot ko mula sa tiyan. Napakasarap ng lasa, malinamnam na para bang binigyan ako ng lakas nang mabusog ako. Tumayo ako at malakas akong umatungal habang nakatingala sa langit. Isa lang ang malinaw sa akin. Hindi na ako ordinaryong tao, kundi isang halimaw na kumakain ng hilaw na karne ng hayop. Pagkatapos kong lantakan ang katawan ng baboy ramo, tinatapon ko ang katawan nito sa malayo. Akmasa nang aalis ako sa lugar na yon nang marinig ko ang boses ng mag-ina ko. Nagtago ako sa likod ng puno at nakita ko na papunta sila sa gawi ko. Nay, ano pong gagawin natin dito? Bakit niyo po kayo sinama sa lugar na to? Gabi na po eh. Huwag ka maingay, anak. Mabilis lang to. Ano po ba kasi ang gagawin natin, Nay? At saka, bakit po kayo may hawak na itak? Huhukayin ko lang ang garapon, anak. Garapon po? O bakit po? Kailangan ko nang gamitin ang ibinaon kong garapon. Ano po ba laman nun, Nay? Basta, tulungan mo na lang ako nang makauwi na kagad tayo. Habang pinanonood kong nagdudukal ng lupa si Lena, napuno ng tanong ang isip ko. Anong ginagawa ng mga ito sa gitna ng kagubatan ng ganung oras? Hinintay ko na makuha ni Lena ang garapon na sinasabi nito at sa pagmamadali, bigla itong nasugatan. Nang maamoy ko ang dugo, nanigas ang mga tuhod ko, nanigas ang panga ko dahil pinipigilan ko ang sarili ko para lapitan si Lena. Hindi. Anong nangyayari sa akin? Halos bumaon ang mga kuko ko sa katawan ng punong pinagtataguan ko, lalo na nang magsalita si Lena. Aray, ang abdi na ng sugat ko, anak. Ako na po magtutuloy ng pagdudukal ng lupa. Mabuti pa nga. Sunod-sunod ang paglunok ko ng laway nang makita kong sinipsip ni Lena ang kanyang daliring na sugatan. Maya-maya pa ay naramdaman ko ang pagkilos ng katawan ko para puntahan si Lena. Ngunit nilabanan ko ang sarili ko. Kaya lang, malakas ang puwersang nasa loob ng katawan ko. Idagdag pa ang mga bulong sa tenga ko na nagsasabing masarap ang lasa ng dugo ng tao. Tuluyan na nga akong natalo ng tawag ng uhaw sa katawan ko. Akmang aatake ako sa mag-ina ko nang may kamay na pumigil sa balikat ko at pinaamoy niya ako ng mabangong bulaklak ng sampagita hanggang sa tuluyan akong nawalan ng malay. Nagising ako sa mahinang boses ng isang matandang lalaki na bumubulong sa tenga ko. Pagmulat ko ng mga mata, nakita ko ang isang matandang lalaking nakangiti sa akin. Tumayo ito at pinagmasdan niya ako. Kaya naman, napabalikwas ako. Sino po kayo? Nasaan po ako? Nandito ka sa bahay ko. Bakit po ako nandito? Iniligtas lamang kita sa paggawa ng masama. Kung hindi kita pinigilan kagabi, baka napatay mo na ang mag-ina mo. Hindi po mangyayari yun. Ngunit muntik na nga mangyari kagabi. Kawawa naman ang asawa mong si Lena kung magwawakas lang ang buhay niya sa kamay ng asawa niya. Mauulila sa ina si Benjo kung hinayaan kitang lumapit sa kanila kagabi. Kilala niyo po? Pati ang mag-ina ko? Oo naman. Kilala ko sila at kilala rin kita, Raul. Dahil lihim kitang sinusubaybayan. Ano ang kailangan niyo sa akin? Ikaw ang napili kong maging mananabas ng mga aswang na tiktik. Aswang na tiktik? Sila ba ang kauri ko? Oo, magiging kauri pa lang. Ang aswang na tiktik ay ang mga nilalang na may kakayahang magpahaba ng dila at pumatay ng tao
sa pamamagitan ng kanilang kuko. Tulungan mo kong pigilan ang pagdami nila. Pero, isa na rin po akong aswang. Hindi ka paganap na aswang. Dahil ang nangyayari sa'yo ay sintomas ng pagkakaroon ng hawa ng aswang. Magiging aswang ka lang kapag tumikim ka na ng karne ng tao. Kaya may pagkakataon ka pa na makalaya sa hawa ng aswang. Kung ganun po nangyari sa akin kagabi, ay sintomas pa lang ng hawa ng aswang. Tama ka, Raul. Paano po nangyari yun? Hindi naman po ako nakagat ng aswang ha. Maraming dahilan ng pagkakaroon ng hawa ng aswang. Maaaring nakukuha ito sa pagkain, sa inumin, at sa mga taong nakakasalamuha mo. Pero sa ngayon, hindi na muna yun ang mahalaga. Mas mahalaga sa akin ay makuha ang serbisyo mo. Serbisyo po para saan? Lipulin mo mga aswang. Huwag kang mag-alala. Babayaran kita. Bakit ko naman po gagawin yun? Tsaka, sino po ba talaga kayo? Ako si Tatang Igmo. Gagawin mong ipag-uutos ko para sa kaligtasan ng lahat ng mga taong nakatira sa baryong ito. Ayaw mo ba nun? Ang perang ibabayad ko sa'yo ay magagamit mong pagtubos sa titulo ng lupang ipinatalo mo kay Delo. Pati po tungkol sa bagay na yan, alam nyo rin? Oo naman. Huwag ka nang magtaka. Kagaya ng sinabi ko, alam ko ang kwento ng buhay mo. Alam ko rin ang mga pinaggagawa mo sa asawa mo. Wala na po pala ako may tatago sa inyo. Alam na alam niyo po ang kwento ng buhay ko eh. Kung tutulungan ko po kayo, tulungan niyo rin po akong makalaya sa hawa ng aswang. Hindi ako ang makakatulong sa iyan, kundi ang albularyo may kakayang manggamot ng taong may hawa ng aswang. Sa kasamaang palad, wala akong kilalang albularyong may ganong klase ng kakayahan. Kung ganun, hahayaan niyo na lang po ako na maging ganito. May alam ako para pigilan ang paglitaw ng hawa ng aswang sa katawan mo. Ano po yung Tatang Igmo? Teka, sandali lang. At kukunin ko lamang sa luma kong baul. Yumuko ang matandang si Tandang Igmo. Kinuha niya ang baul sa ilalim ng katre. Binuksan niya ang takip at kinuha mula sa loob nun ang bote na may lamang kulay dilaw na likido. Ibinigay niya yon sa akin. Ano po ito? Katas yan ng bulaklak ng sampagita. Yan din ang ginamit ko sa iyo kagabi. Para saan po ito? Kapag naamoy mo ang katas ng sampagita, pansamantalang hihintong nararamdaman mong pagkatakam sa ilaw na karne. Gawin mo ang lahat para hindi ka tumikim ng karne ng tao o kahit ng dugo nila. Dahil kapag nangyari yon, wala nang pag-asang bumalik ka pa sa dati. Ano naman po ang hawak niyong yan? Ito ba? Ito naman ang magagamit mong sandata laban sa mga aswang. Ito ang tabak. Pigilan mo ang pag-aasik nila ng lagim. Wakasan mo ang mga tiktik sa ating baryo. Paano po kung ayoko, Tatang Igmo? Kung tumanggi ako? Hindi ka maaaring tumanggi dahil nakasalalay dito ang buhay ng pamilya mo. Isa pa, sayang din ang perang ibabayad ko sa'yo. Ayaw mo bang mabuo ulit ang pamilya mo? Naging masama po akong asawa at ama sa mag-ina ko. Kaya imposible pong mabuo pa ulit ang pamilya ko. Walang imposible kapag ginusto mo, Raul. Isa pa, alam kong nagawa mo lang ang bagay na yun dahil may hawa ka ng aswang. Ayaw mo bang bigyan ng katarungan ang nangyari sa'yo? Ano pong ibig niyong sabihin? Natitiyak kong may gumawa niyan sa'yo. Natigilan ako. Biglang sumagi sa isip ko na meron ngang nanghawa sa akin. Ngunit sino? Alamin mo kung sino ang taong nagbigay sa'yo ng hawa ng aswang. Sa ganung paraan, magkakaroon ka ng dahilan para pumatay ng mga aswang na tiktik. Pero, tandaan mo, kapag hindi mo tinulungan ang sarili mo,
mapapahamak ang pamilya mo. Sa oras na maramdaman mong gutom, hindi mo makokontrol ang sarili mo. Lalapain mo ang sarili mong pamilya. Hindi po mangyayari yun, Tatang Igmo. Huwag niyo akong takutin. Ano naman na mapapala ko kung tatakutin kita? Hindi mo ba natatandaan ang nangyari sa'yo kagabi? Nahirapan kang pigilan ang sarili mo nang maamoy mo ang dugo ni Lena. Nang maalala ko ang nangyari kagabi, bigla kong nabahala dahil may punto ang matanda at totoo ang sinasabi nito. Sige po, gagawin ko pong ipinag-uutos nyo, Tatang Igmo. Mabuti kung ganon. Hala, sige na. Makakauwi ka na. Saan po ako pwede magsimula, Tatang Igmo? Sa bahay pasugalan. Bantayan mo mga taong nagsusugal doon. Gamitin mo ang mga ibinigay ko sa'yo dahil makakatulong ang mga yan sa pagiging mananabas mo ng aswang. Pagkatapos namin mag-usap ni Tatang Igmo, ay nagpaalam ako sa matanda. Dala ko ang tabak at isang bote na may katas ng bulaklak ng sampagita. Pagkalipas ng ilang minutong paglalakad, ay nakauwi rin ako sa bahay. Pumasok ako sa loob ng silid ko at pinagmasdan ko ulit ang katawan ko sa harap ng salamin. Wala na mga bakas ng mga ugat sa balat ko. Wala na rin ang mga balahibo at mahabang kuko. Kung totoong may nanghawa sa akin, pagbabayaran niya ang kanyang ginawa. Ilang araw na rin ang lumipas, magmula nang maghiwalay kami ni Lena. Wala rin akong balita kung saan sila nakatira. Wala naman siyang mga magulang na pwede niyang malapitan. Kaya hinanap ko sila at kung saan-saan ako nagtanong. Alam kong hindi pa sila umaalis sa baryo dahil minsan ko silang nakita sa kakahuyan. Hanggang may isang lalaking lumapit sa akin at sinabi nito na nakita niya raw ang mag-ina ko sa kakahuyan sa lumang kuprahan. Nagpakilala siya sa pangalang Negro. Nang umalis ito, dumating naman si Jay. Pare, saan ka pupunta? Hinahanap ko mag-ina ko eh. Bakit naman may dala ka pang itak? Baka naman matakot sa'yo dyan si Lena. Ito ba? Nalaman ko kasing nakatira raw ang mag-ina ko sa kuprahan. Hindi ko sinabi kay Jay na may dahilan ako kung bakit may dala akong tabak ng oras na yon. O paano? Tutuloy na ako, pare. Sige, mag-iingat ka, pare. Mabilis akong naglakad at tinakandaan papasok sa kakahuyan. Umaasa ako na magkikita kami ng mag-ina ko sa kuprahang sinasabi ni Negro. Pagdating ko sa gitna ng kagubatan, tumigil ako sa paglalakad. Sinipat ko ang bawat sulok ng kakahuyan. Napansin ko na medyo malayo na rin yun sa baryo namin. Kinabahan ako dahil hindi ko akalain natitira ang asawa ko sa ganong klaseng lugar. Dahil doon, mas lalo kong naramdaman ang awa para kay Lena at sa aming anak. Bigla tuloy akong nag-alala sa mag-ina ko. Nang hindi ko mahanap ang kuprahan, nagpahinga muna ako sa ilalim ng puno. Diyos ko, sana mahanap ko na mag-ina ko. Pagkatapos ko magpahinga, ay ipinagpatuloy ko ang paghahanap. Pero lumipas na ang ilang oras, ay hindi ko pa rin nahahanap ang kinaroroonan ng kuprahan. Inabutan na rin ako ng dilim sa daan. Kaya naman, tumigil ako sandali at iginala ko ang paningin sa paligid. Akma sanang haakbang ulit ako nang bigla kong naramdaman ang pagkalam ng sikmura ko. Diyos ko, nararamdaman ko na naman ang pagsisimula ng paglabas ng sintomas ng hawa ng aswang. Anong gagawin ko? Kailangan pigilan ko to. Teka, may dala nga pala akong katas ng bulaklak ng sampagita. Dali-dali kong dinukot sa bulsa ko ang bote, saka ko inamoy ang katas nito. Nang mawala ang pananakit ng sikmura ko, ipinagpatuloy ko ang paglalakad.
Pero bigla akong natigilan sa pagakbang. Nakita ko ang isang nilalang na kanina pang nakatayo sa lugar na daraanan ko. Kinabahan ako at inihanda ko ang tabak ko. Isa itong aswang tiktik at di ko alam kung anong planong gawin. Mahaba ang kanyang leg. Payat ang kanyang mga braso at binti. Mapupula ang kanyang mga mata. Umangil siya ng matinis na masakit sa tenga. Hoy ikaw! Umalis ka sa harapan ko! Huwag mong harangan ang daan ko! Kung ayaw mo mamatay, bumalik ka sa pinanggalingan mo! Imbis na matakot, umatungal pa siya ng malakas. Sumugod siya sa akin ng pagapang na patakbo. Inatake niya ako ng saksak gamit ang kanyang mga kuko. Mabuti na lang at naiwasan ko ang pag-atake niya. Gumanti ako sa kanya gamit ang tabak ko. Tinamaan ko siya sa tiyan at umatungal siya ng malakas dahil sa labis na sakit. Itinulak niya ako at inatake niya ako ng suntok. Tumama yon sa mukha ko kaya muntik akong matumba. Pero nakabawi ako nang aakto sana akong aatake ulit. Biglang kumaripas ng takbo ang aswang. Hinabol ko siya sa kakawiyang sinuotan niya. Ngunit pagdating ko sa gitna ng kakawiyan, nakita ko ang koprahang kanina ko pa hinahanap. Kinabahan ako dahil alam kong sa lugar na yon naroon ang mag-ina ko. Hindi maaari. Kailangan mahanap ko ang aswang na yun. Baka pasukin niya ang koprahan at mapahamak ang mag-ina ko. Sa sobrang pagkataranta ko, mabilis akong tumakbo sa paligid ng koprahan. Sinigurado ko na walang aswang na makakalapit sa kinaroroonan ng mag-ina ko. Maya-maya pa ay nagulat ako. 3 aswang ang nakatayo. Ilang di pa lang ang layo nila sa akin at tinatamaan sila ng liwanag ng sikat ng buwan. Nagpaiwan ng isang aswang na sugatan. Naunang umatake sa akin ang 2 aswang na tiktik. Ginamit nila ang mahaba nilang dila para puluputan ang tabak ko. Pero sinalo ko ang kanilang dila. Hinila ko ang mga yon, kaya nakalakad sila papunta sa kinaroroonan ko. Sabay ko silang binigwasan ng taga na tumama sa kanilang leeg. Pinugutan ko sila sa ulo sa harapan mismo ng aswang na una ko nang nakalaban kanina. Magbabayad ka sa ginawa mo sa mga kasama ko. Ikaw ang magbabayad sa akin dahil pinatay niyo ang kaibigan ko. Kayo pala ang totoong killer, ha? Mga aswang na nagtatago at duwag humarap sa mga tao. Yun ang alam mo. Magugulat ka kapag nakilala mo kung sino ako. Pero hindi na mahalaga yun dahil papatayin na kita. Ginagawa yan. Hindi sinasabi. Hunghang! Tumingin sa akin ang aswang sa gawi ng koprahan. Pagkatapos ngumisi siya at humalakhak ng malakas. Ipaubaya mo na sa akin ang mag-ina mong nasa loob ng koprahan. Paano mo nalamang pamilya ko sila? Ha? Gaya na sinabi ko, magugulat ka. Hindi mo sila masasaktan hanggat nandito ako. Dadaan ka muna sa ibabaw ng bangkay ko. Kung yan ang gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Mas lalo akong kinabahan nang marinig ko ang boses ni Benjo mula sa likuran ko. Tumawa ang aswang na tiktik habang nakatingin siya sa gawi ng anak ko. Dali-dali akong lumapit kay Benjo at niyakap ko siya ng maigpit. Nakatalikod noon sa akin si Benjo. Tinakluban ko ang mga mata niya para hindi niya ako makilala. Bitiwan niyo ako! Bitiwan niyo ako! Hindi ako nagsalita dahil baka makilala ako ng anak ko kapag narinig niya ang boses ko. Mabilis ko siyang dinala sa kinaroroonan ng koprahan. Iniwan ko roon si Benjo, saka ako umalis at hinarap ang aswang na tiktik. Huwag mong idadamay ang mag-ina ko. Kung sino ka man, hayop ka.
Tayong dalawa lang ang magtuos. Wala na sana akong balak na patayin ka. Kaya lang, ang tabak na hawak mo ay kilala ko. Anong ibig mong sabihin? Ang itak na yan ang ginamit sa pagpatay sa mga magulang ko. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Pwes, malalaman mo kung ano ang sinasabi ko. Tumakbo ang aswang na tiktik ng pagapang ang posisyon gamit ang kanyang mga kamay at paa. Mataas siyang tumalon papunta sa kinaroroonan ko. Sinalubong ko siya ng taga na tumama naman sa balikat niya. Mas lalong nagalit sa akin ang aswang. Hinawakan niya ang itak ko at kinagat niya ako sa balikat. Ramdam ko ang pagsipsip niya sa dugo ko. Bumigwas ako ng malakas gamit ang siko na tumama sa kanyang muka. Nabaklas ang laman ko dahil sa kagat ng halimaw. Kaya malakas akong napasigaw. Bumulwak ang dugo ko mula sa sugat ko. Nanginginig ang kamay ko nang itukod ko ang talim ng tabak sa lupa. Masarap pala ang dugo mo at laman. Pagtingin ko sa gawi ng aswang na tiktik, kinakain niya ang hibla ng laman na nakuha niya sa balikat ko. Bigla kong nakita ang paglitaw ng usok sa balikat niya. Ngumisi ako. Hindi napapansin ng aswang ang epekto ng sandata ko sa katawan niya. Mukhang hindi mo alam na unti-unting nilalamon ng apoy ang sugat mo. Ano sabi mo? Pagmasdan mo ang balikat mo, tanga! Nang tumingin ang aswang sa balikat niya, sinamantala ko ang pagkakataon. Mabilis akong tumakbo at inatake ko siya ng taga sa leeg. Dalawang magkakasunod na pagtaga ang ginawa ko hanggang sa bumagsak siya sa lupa. Tumalon ako ng mataas, sabay tarak ng talim sa dibdib niya. Pinaikot-ikot ko pa ang talim sa kanyang laman. Tumaas ang kamay nito para bunutin ng itak sa katawan niya. Pero mas lalo ko yung ibinaon hanggang tumagos ito sa lupa. Agad kong pinugutan ng ulo ang aswang. Pagkatapos kong pugutan ng ulo ang halimaw na tiktik, napaluhod ako sa lupa. Ngunit natigilan ako nang biglang nagbago ang anyo ng aswang. Bumalik ito sa pagiging tao at nakita kong si Jay ang nakahandusay sa lupa. Anak ng putya! Ano nangyari? Paano si Jay to? Hindi ko alam na aswang pala si Jay. Tila nakalimutan ko ang sugat sa balikat ko nang makita ko ang itsura ni Jay. Gulat na gulat ako sa natuklasan ko, pero agad ding nakaramdam ng matinding galit dahil naisip kong posibleng meron siyang kinalaman sa nangyari sa akin. Tumayo ako para sana ilibing ang katawan ni Jay, pero bigla akong nakaramdam ng hilo. Nanghina ang mga tuhod ko at bumagsak ako sa lupa. Bumilis ang tibok ng puso ko kasunod ng pagkirot ng sugat. Nanlalabo ang mata habang nakahandusay ay narinig ko ang pamilyar na tinig. Raul! Diyos ko! Raul! Nabuhayan ako ng loob nang marinig ko ang boses ng asawa kong si Lena. Kasunod ng mabigat na yabag ng paa papalapit sa kinaroroonan ko. Raul, asawa ko! Diyos ko, may sugat ka! May tama ka sa balikat, Raul! Bakas sa mukha ni Lena ang labis na pag-aalala nang kandungin niya ako sa hita niya. Umiiyak siya. Yun ang kauna-unahang pagkakataon na bigla akong nakaramdam ng pagsisisi sa ginawa ko sa kanya. Dahil sa bandang huli, siya pa rin pala ang tutulong sa akin. Lena, patawarin mo ko, asawa ko. Kung nasaktan kita nun, hinanap ko kayo ng anak natin. Kaya nakarating ako rito. Hindi ko naman inaasahang makakasagupa ko ang mga aswang na tiktik. Ang anak natin. Nasaan na ang anak natin, Lena? Nasa loob siya ng koprahan. Siyang nagsabi sa akin na nandito ka.
Iniligtas mo raw siya mula sa aswang. Ang buong akala ko, hindi ako nakilala ng anak natin. Hindi niya nakita ang mukha mo. Pero alam niya ang amoy mo. Tulungan mo ko, Lena. Napakasakit ng sugat ko sa balikat. Tulungan mo ako. Oo, Raul. Tutulungan kita. Diyos ko, hindi tumitigil ang pag-agos ng dugo mula sa sugat mo. Halika, aalalayan kitang tumayo. Pinilit kong tumayo. Kahit nanginginig ang mga tuhod ko dahil sa labis na sakit. Naglakad kami papunta sa koprahan. Pagkatapos, inalalayan ako ni Lena na umupo sa bangkong gawa sa kawayan. Taranta si Lena na naganda ng palangganang may malinis na tubig. Si Benjo naman na nagulat sa pagdating ko ay agad na naganda ng malinis na telang pambenda sa sugat ko. Anak, ihanda mong telang pambenda sa sugat ng tatay mo. Tsaka yung garapon. Kukuha lang ako ng talbos ng bayabas sa labas. Opo, Nay. Mabilis na lumabas ng bahay si Lena, habang si Benjo naman ay sinunod ang utos ng kanyang ina. Pagkalipas ng 2 minuto, bumalik si Lena, dala ang talbos ng bayabas. Agad niya yung dinikdik, saka kinatas. Nay, si tatay po. Gagaling po ba si tatay? Oo, anak. Gagaling ang tatay mo. Huwag ka mag-alala. Huwag kayong mag-alala. Kaya ko to. Konting sugat lang naman to. Pero Raul, hindi basta sugat yan. Nanggaling yan sa kagat ng aswang na tiktik. Isa pa, hindi tumitigil ang pagdurugo. Hindi ko pinansin ang sinabi ni Lena. Sa halip, hinubad ko ang suot kong damit para maayos niyang magamot ang sugat ko. Nakita kong inihanda niya ang garapon. Yun din ang garapon na nakita kong hinukay niya sa lupa nung una ko silang nakitang mag-ina sa kakauyan. Tumingin ako sa muka ng asawa ko. Ano ba yan, Lena? Saka ko na ipapaliwanag sa iyo, Raul. Kailangan mo na malagyan ng gamot ang sugat mo. Binuksan ni Lena ang takip ng garapon. Saka ibinuhos ang laman nito sa balikat ko. Naramdaman ko ang pagguwit ng hapdi mula sa likidong pumatak sa sugat ko. Teka, Lena. Aray, ang sakit. Ano ba yan? Malalaman mo rin kung ano ang bagay na to. Sige na, tiisin mo muna ang sakit. Kailangan maagapan ang sugat mo para hindi lumala. Ang mahalaga ngayon, mapigilan ang pagdurugo ng sugat mo. Hindi mo na ako nagtanong. Hinayaan kong gamutin ako ni Lena. Pagkalipas ng 5 minuto, nagulat ako sa biglang pagtigil ng pag-agos ng dugo sa sugat ko. Nagpalipat-lipat ang tingin ko sa anak at sa asawa ko dahil natitiyak kong kakaibang gamot ang ginamit sa akin ni Lena. Lena, magsabi ka sa akin ng totoo. Hindi to kayang gawin ng ordinaryong manggagamot lang. Hindi sumagot sa akin si Lena. Sa halip ang sumagot sa tanong ko ay ang aming anak na si Benjo. Tay, hindi niyo po ba alam? Tinalikuran po ni nanay ang pagiging albularya niya para sa inyo. Lena, sumagot ka, tinatanong kita. Totoo ba ang sinabi ni Benjo? Hindi ako pinansin ni Lena. Sa halip, ipinagpatuloy niya ang panggagamot sa akin. Hinintay kong matapos siya sa pagbenda sa sugat ko. Saka ko siya hinayaang magsalita at magpaliwanag. Pero biglang napagulgul ng iyak si Lena. Bakit ka umiiyak? Hindi ako galit sa'yo. Kaya sabihin mo sa akin kung bakit mo itinago sa akin ang bagay na to. Kasi, pakiramdam ko kasalanan ko. Wala kang kasalanan, Lena. Nagulat lang ako. Dahil may ganyang ka palang kakayahan. Patawarin mo ko, Raul. Hindi ko naman sinasadya na ipagdasal na mapahamak ka. Hindi ko pala kaya kapag nawala ka at mamatay ka. Ano ba't sinasabi mo, Lena? Minsan ko nang hiniling na sana kainin ka ng buo ng aswang na tiktik.
dahil sa ginawa mong pananakit sa akin. Ngunit natauhan ako dahil hindi ko pala kayang mawala ka. Sobra kong pinagsisisihan ang kahilingan kong yun, Raul. Wala kang kasalanan, Lena. Naiintindihan ko kung bakit nasabi mo ang bagay na yun. Ako nagkamali. Ako may kasalanan sa inyo. Tama lang na nangyari sa akin to. Dahil kung hindi to nangyari, hindi ko malalaman kung gaano kayo kahalaga sa buhay ko. Naging miserable ang buhay ko. Nang iwan mo ko, Lena. Ang mahalaga, ligtas ka. Totoong natakot ako nang makita kitang duguan at nakahiga sa lupa, Raul. Kaya ba, grabe ang iyak mo kanina? Oo, Raul. Ganun ba ako kahalaga sa'yo, Lena? Oo, Raul. Kaya nga tinalikuran ko ang pagiging albularya ko para pagsilbihan ka. Hindi ko alam na malaki pala ang sakripisyo mo para sa akin. Pagkatapos puro sabapa ng loob ang isinukli ko sa'yo. Kalimutan na natin yun, Raul. Ang mahalaga, natuto na tayo. Teka, ba't bigla ka natigilan? Raul, kanina habang ginagamot kita, nakita ko ang dugong umaagos mula sa balikat mo. Kakaiba. Nalaman ko na may hawakan ng aswang na tiktik. Tama ba ako? Oo, Lena. Tama ka. Sabi ko na nga, be. May hawakan ng aswang. Huwag ka nang umiyak, Lena. Hindi mo to kasalanan. Kasalanan ko to dahil naging suga pa ako sa sugal. Tama lang ito sa akin. Kaya huwag mong sisihin ang sarili mo. Huwag ka mag-alala. Unti-unti ko nang itatama ang mga pagkakamali ko. Nay, ano po ba ang hawa ng aswang? Natigilan ako dahil bumakas sa mukha ng anak ko ang takot. Huwag ka mag-alala, anak. Malalampasan din ito ni tatay. Pero, baka po maging aswang kayo, tay. Benjo, anak. Hindi ko hahayaang mangyari yun sa tatay mo. Tama ang nanay mo, anak. Siya nga pala, Lena. Alam mo ba kung anong ginamit ng aswang para mahawa ako? Oo, Raul. Batay sa amoy ng dugo mo. Kape ang ginamit sa'yo. Bigla kong natigilan. Alam ko na kagad kung saan ako mag-uumpisa ng paghahanap ng mga aswang. Sumulyap ako sa mukha ng asawa ko at hinawakan ko ang mga kamay niya. Lena, kaya mo bang pagalingin ang hawa ng aswang sa katawan ko? Oo. Sa pamamagitan ng gamot na ginawa ko, kaya kitang pagalingin. Ang sinasabi mo ba ay ang tungkol sa laman ng garapon? Oo, Raul. Yan ang pinagbabaran ng pinagsama-samang kamandag ng alakdan at kobra. Gamot ang mga yan sa taong may hawa ng aswang. Kailangan lamang na ibaon ito sa lupa sa loob ng 1 taon upang mas maging mabisa. Kung ganun, ginawa mo yan para sa taong may hawa ng aswang? Pero bakit, Lena? Bakit ka gumawa ng ganyang klaseng gamot? Matagal ko nang ginagawa ang ganyang klaseng gamot, Raul. Ibinibenta ko to sa kapwa ko manggagamot. Binabayaran nila ako at yun ang ginagamit kong pangtustos sa mga pangangailangan natin sa pang-araw-araw. Nang maadik ka sa pagsusugal, ito ang ginawa kong pagkakakitaan para makaraos tayo. Lena, Raul, habang di ka nagbibigay sa akin ng pera, ito ang naging pag-asa ko para mabuhay. Ang ibang perang kinikita ko sa paggawa ng gamot ay inipon ko na siya namang ibinili ko ng lupa natin. Mura lang ang pagkakabili ko dahil kakilala ko may-ari. Kaya sobrang sakit na malamang ipinatalo mo lang yun sa sugal. wala akong nasabi nang marinig ko ang mga bagay na yon mula sa asawa ko. Hindi ko sukat akalain na ganun pala kalaki ang ginawa kong kasalanan sa kanya. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Niyakap ko siya ng mahigpit. Ganon din ang anak naming si Benjo. Tay,
Magkakabalikan na po ba kayo ni nanay? Hindi na po ba kayo maghihiwalay? Hindi na, anak. Hindi na kami maghihiwalay ng nanay mo. Patawarin mo ako sa ginawa ko sa'yo. Kung may nangyaring masama sa'yo, hindi ko mapapatawad ang sarili ko, anak. Si nanay po ang gumamot sa akin. Mabuti na lang at mahusay palang albularya ang nanay mo. Bumitaw ako sa pagkakayakap sa asawa ko. Tumingin ako sa kanyang mga mata. Saka ako nagsalita. May tatapusin lang ako, Lena. Anong ibig mong sabihin, Raul? Tatapusin ko ng paggasik ng lagim ng mga aswang na tiktik. Dito lang kayo sa koprahan. Dito ay ligtas kayo. Oo, Raul, dito lang kami. Dahil ayaw ng mga aswang sa amoy ng sunog na nyog. Ano? Paano mo nalaman ang tungkol sa bagay na yun? Albularya ako, kaya alam ko ang kahinaan ng mga aswang. Kaya dito kami pumirmi ng anak mo. Dahil alam naming may mga aswang sa paligid. Nang mamatay ang mga sugalero dun sa baryo natin, natiyak ko na aswang ang may gawa nun. Bakit di mo sinabi sa akin? Dahil magulo tayo ng oras na yun, di ba? Isa pa, meron pa akong hindi sinasabi sa'yo, Raul. Ano yun, Lena? Kilala ko ang pinuno ng mga aswang na tiktik. Siya ang totoong pumatay kina Lando at paring Nolan. Sino, Lena? Sino? Si Delo. Siya ang pinuno ng mga aswang na tiktik. Pinapatay niya ang mga taong nakakatalo sa kanya at nakakakuha ng malaking pera sa kanya. Nalaman kong nasa kanya ang titulo. Sino nagsabi sa'yo? Isang matandang lalaki na nagngangalang Tatang Igmo nagsabi sa akin ng buong katotohanan tungkol sa titulo at kung paano ka tinalo ni Delo. Kung nanalo ka ng mga sandaling yon, maaaring patay ka na ngayon. Totoo ba yan, Lena? Oo, Raul. Habang nagtatago kami ng anak mo dito sa koprahan, marami rin ako natuklasan tungkol sa masasamang gawain ni Delo at malakas ang kutob ko na siya ang nanghawa sa'yo ng pagiging aswang. Si Jay. Napatay ko siya. Isa rin siyang aswang, Lena. Alam ko, marahil ang isang aswang na napatay mo kanina ay si Negro. Mga tauhan sila ni Delo at kanang kamay niya si Jay. Magkasabwat sila para pagkaisahan ka at paglaruan. Nakuyom ko ang mga kamao ko dahil sa labis na galit nang marinig ko ang mga sinabi ng asawa kong si Lena. Matagal na pala nila akong niloloko para gawing alagad ni Delo. Hindi ako makapaniwalang ang mga itinuring kong kaibigan ay isa palang kaaway at mga aswang. Kaya nga walang magandang maidudulot ang sugal sa buhay ng tao, Raul. Dahil sa sugal, muntik ka nang mapahamak at muntik nang masira ang pamilya natin. Oo, Lena. Pagkatapos ng problema kong to, itatama ako ang mga nagawa kong pagkakamali sa inyo ng anak ko. Anong pinaplano mo? Babawiin ko kay Delo ang titulo ng lupa natin, Lena. Dahil nakuha niya yon sa akin sa pamamagitan ng pandaraya. Mag-iingat ka, Raul. Huwag ka mag-alala, Lena. Hindi pa ako kikilos ngayon. Magpapagaling muna ako. Paghahandaan ko ang paghaharap namin ni Delo. Pagkatapos namin mag-usap ni Lena, ay agad akong nagpahinga sa koprahan. Hindi natulog ang asawa ko sa pagbabantay niya sa akin. Napansin ko rin ang anak kong si Benjo na nagsusunog ng kopra sa tabi namin. Makakatulong daw yon upang itaboy ang mga aswang sa paligid ng koprahan. Yun ang mga bagay na sobra kong hinangaan sa mag-ina ko. Hindi ko alam na ganun pala katapang ang pamilya ko at ipinagpapasalamat ko yon sa Panginoong Diyos dahil hindi niya hinayaan na masira ang aming pamilya dahil sa pagkakalulong ko sa sugal. Pagkalipas ng 1 linggo na pagpapahinga, magaling na ang sugat ko na igagalaw ko na rin ang balikat ko. Isang gabi, tinulungan ako ni Lena
sa paghahanda ng mga dadalhin sa pagpunta ko sa sugalan. Balak ko sanang sunugin ang bahay pasugalan ni Delo. Gagamitin ko ang hiniwa-hiwa kong kopra ng nyug. Ako nang bahalang magbuhos ng katas ng sampagita sa tabak ko. Maglalagay rin ako ng katas ng sampagita sa buo kong katawan upang mapigilan ang paglabas ng sintomas ng hawa ng aswang. Sigurado ka bang hindi mo na kita gagamutin ngayon para matanggal na ang hawa ng aswang sa katawan mo? Huwag muna, Lena. Magagamit ko ito laban sa aswang na si Delo. Kung sa bagay may punto ka, kahit papano, magkakaroon ka ng pambihirang lakas sa katawan mo. Tama ka, Lena. Hanggat maaari, huwag na huwag kayong lalabas ng koprahan, ha? Dahil ligtas kayo rito. Ikaw na rin ang nagsabi. Oo, Raul. Kaya huwag mo kaming alalahanin. Basta mag-iingat ka sa pagpunta mo ron at ligtas kang bumalik sa amin. Mangako ka, Raul. Mangako ka. Oo, Lena, nangangako ko. Gagawin ko ang lahat para walang mangyari sa akin. Pero, ipagdasal mo ko, Lena, na magtagumpay ako ron. Pagkatapos kong maihanda ang sandata ko, ay agad akong nagtungo sa sugalan ni Delo. Pagdating ko ron, ay maraming tao ang nakabantay sa labas ng sugalan. Lahat sila ay tumingin sa akin. Nagkunwari akong walang alam tungkol sa kanilang tunay na pagkatao. Nakita ko si Delo at sinalubong niya kagad ako. Aba, kumusta? Ngayon lang tayo nagkita. Kumusta na pala kayo ng asawa mo? Nagbali ka na ba kayo? Oo, Delo. Salamat sa tulong mo, ha. Naku, wala yun. O ano, may pera ka ba? Magsugal ulit tayo. Sige. Inakbayan ako ni Delo papasok sa sugalan. Dinala niya ako sa bakanting lamesa sa madalas kong upuan. Pagkatapos, umupo ako ron at hinintay ang pagdating ng isa pang kalaban. Naupo si Delo sa tapat ko habang ang tabak ko naman ay nakatago sa likod ko at natatakpan ng suot kong damit. Para yatang may kakaiba sa'yo ngayon, Raul, ah. Anong kakaiba naman yun, Delo? May naaamoy kasi ako sa'yo na parang masakit sa ilong. Ayun ba? Katas ng sampagitang naaamoy mo. Bakit? Biglang natigilan si Delo at napatitig siya sa mukha ko. Pero hindi ako nagpahalata na alam ko na may pinaplano siyang masama sa akin. Nabalitaan mo na ba? Yun nangyari kay Jay? Oo. Sobrang ahon na lungkot eh. Biruin mo. Matalik ko siyang kaibigan. Nawala pa nang dahil sa mabangis na hayop. Pero, naniniwala ka bang mabangis na hayop ang gumawa nun sa kanya? Hindi. Bakit? May kilala ka bang tao na pwedeng pumatay sa kanya? Wala naman. Pero, may pinagdududahan ako. Ganun ba? Eh yung pumatay kina Lando at paring Nolan, may pinagdududahan ka na rin ba? Ang alam ko, pinatay sila ng mabangis na hayop. Talaga? Hayop ba talaga ang pumatay sa kanila? O ikaw, naasal hayop pero ang totoo, isa palang aswang na tiktik. Tuluyang sumabog ang dibdib ko sa galit, kaya nasabi ko ang bagay na yon kay Delo. Tumayo ako, kasabay ng paglabas ko ng posporo. Mabilis ang nangyari dahil nasindihan ko kagad ang kopra at inihagis ko ang mga yon sa loob ng sugalan. Lumikha yun na makapal na usok. Nagkagulo ang mga tao sa loob ng pasugalan dahil sa usok na hindi nila kinayang amuyin. Saka ako lumabas ng sugalan at binunot ang itak ko mula sa likod ko. Anong ginawa mo, Raul? Para tapusin ka, kasama ng mga alagad mo! Sabay-sabay na nagpalit ng anyo ang mga tao na kanina ay nasa loob ng sugalan, pati na si Delo. Naging aswang na tiktik silang lahat. Humanay sila sa harapan ko. Handa nila akong atakihin.
Pero bago mangyari yon, dumating si Tatang Igmo. Tatang Igmo, anong ginagawa niyo rito? Tutulungan kita sa laban na ito. Nagulat ako nang bigla rin itong nagpalit ng anyo. Naging aswang na asbo si Tatang Igmo at may kulay puting balahibo. Alam ko ang tungkol sa ganong klaseng nilalang, pero sa pelikula ko lang ito napapanood. Hindi ko akalain na mayroon pala sa totoong buhay. Nagpambuno kaming lahat, kuko sa kuko, pangil sa pangil. Hindi ako nagpatinag sa kanila. Ginamit ko ang lakas ko para talunin ang mga aswang na tiktik. Kaming dalawa ni Delo ang nagharap. Si Tatang Igmo ang lumaban naman sa mga alagad ni Delo. Lahat sila ay sinunggaban ng aswang asbo na si Tatang Igmo gamit ang kuko, at sa pamamagitan ng pagsakmal ay winasak niya ang katawan ng mga aswang na tiktik. Kaya naman lalong nagalit si Delo. Hindi ako makakapayag na magtagumpay kayo. Magtatagumpay kami, Delo, dahil lilipunin namin ang mga aswang na gaya nyo. Iwinasiwas ko ang itak. Sumugod ako sa kinaroroonan ni Delo. Tinaga ko siya, ngunit sinalubong niya ng kuko ang talim ng itak ko. Muntik niya akong tamaan sa dibdib. Mabuti na lang at nakaiwas ako. Tumalon ako ng mataas at sinuntok ko sa likod ang tiktik na si Delo. Gumanti siya sa akin ng sipa at kagat sa braso. Hiniklas ko ang braso ko. Hindi ko ininda ang sugat nito. Sa halip, gumanti ako sa kanya ng taga na tumama sa leeg niya. Inulit ko ang pagtaga. Tumama yun sa balikat niya. Nang bumagsak siya sa lupa, binuhusan ko siya ng katas ng bulaklak ng sampagita. Umusok ang katawan niya. Umatungal siya sa labis na sakit. Niluhuran ko ang kanyang dibdib. Saka ko siya pinugutan ng ulo. Nagkikikisay ang kanyang katawan at gumulong ang kanyang ulo sa lupa. Lumapit sa akin si Tatang Igmo. Maya-maya pa ay dumating naman ang asawa ko at si Benjo. Lumapit sila sa akin. Dala nila ang maraming hiniwang kopra ng nyug na pangontra sa aswang. Sila mismo nagsindi ng apoy sa kopra at sinunog din ang katawan ng pinuno ng mga aswang. Lumiyab ang katawan nito kasabay ng paglagablab ng bahay pasugalan. Basta! Nagtagumpay ka, Raul! Dahil po yun sa inyo, Tatang Igmo. Tinulungan din tayo ni Lena. Sa isang iglap, nagbalik na sa dating anyo si Tatang Igmo. Nalaman ko na mabuting aswang ang matanda. Siya ang nangangalaga sa katahimikan ng baryo namin. Pagkalipas ng ilang araw, magmula nang mangyari yun, ginamot ako ng asawa ko hanggang sa tuluyan na akong gumaling sa hawa ng aswang. Naging albularya siya hanggang ngayon at nawalan na ako ng balita tungkol kay Tatang Igmo. Tuluyan na ring naglaho ang mga aswang na tiktik kasabay ng pagkawala ng bahay pasugalan. Napatunayan ko ng labis na pagkalulong sa sugal ay walang maidudulot na mabuti sa buhay, lalo na sa pamilya. Dahil unti-unti tayong sisirain ito at mawawalan tayo ng pananampalataya sa Panginoong Diyos. Hanggang sa mapansin na lang natin na mas sinasamba na natin ang salapi kesa sa dakilang lumika. Sa ngayon, hindi na po ako nagsusugal. Maayos na rin ang pagsasama namin ng asawa kong si Lena. Pero mananabas pa rin ako. Ngunit hindi na ng mga aswang, kundi mananabas ng damo sa bukid na sinasaka ko sa baryo ng Katarman. Muli, nagpapasalamat ako sa pagbabasa ng kwento ko. More power and God bless you po sa inyo, Sir Blair. Pati na rin sa inyong mga ginigiliw na taga-subaybay. Hanggang dito na lamang po ang kwento. Sana po
ay may napulot po kayong magagandang aral. Salamat po sa walang sawa niyong pagsubaybay at pagsuporta sa aking mga YouTube channel na The Voice Addict at mga kwento ni Apong Isak. Hanggang sa muli at pagpalain nawa kayo ng Diyos na may kapal.